Kamusta si Nanay Tasing? Busy siya dun sa palengke. Marami siyang tinutulungan dun. Tol, tinan mo yung mga barangay tanod. Ang yabang ang putik, kala mo naman. Masyadong active eh. Oh. Dedelehin siya na naman yung mga yan. Eh, matik yan. Tama na ba to? Sa ganito, 160. Sama na natin ito. Sige. Excuse me, ha? Hindi muna kayo. Sampan lang kami negosyo dito. Tay, Ito na naman ang mga buwan. sariwa ng mga isda mo ah. Sariwa nga eh. Kaya lang, matumal ang benta namin ngayon eh. Tay, mas maganda siguro kung nagbibigay kayo ng alay sa barangay. Eh yun nga sana ipapakiusap ko. Baka pwedeng hindi muna ako magbigay ngayon kasi Ang responsibilidad niyo sa barangay, ibigay niyo para may tuloy ang negosyo. kaya nga nakikiusap ako, di ba? Ang hirap sa inyo, ang lalaki ng katawan nyo, hindi kayo magbanat ng buto. Umaasa kayo sa mga vendors dito. Kayo kailangan magtinda rito para malaman nyo kung anong ginagawa namin dito maghapon. Sariwang-sariwa itong mga isda mo. Huwag mo hawakan yung mga isda ko. Paano kung... Tapon lang! Kayo! Ba't kayo tinakpan yung paninda ko? Ayun, otong boys. Araw-araw yan dito eh. Ginawa ko, muna ako sa mga vendors dito! Ano ba? kayo awit eh! Mga kuya! Relax na kayo! Teka lang! Eh, parang nanay nyo na yung kausap nyo eh! Hoy, sino ka? Wala kayo respeto! Nagmamalaki to. Bakit? Si Obet pangalan ko! Ako lang to! Bakit? Natatakot ka sa akin? Ha? Kasama ko yung best friend ko! Norman! Halika ka dito, Norman! Anong ginagawa mo? Eh, tinan mo yung mga barangay tanod natin. Binabanso si nanay, oh. Nay, tabi po muna kayo ha. Pasensya na po, Nay. Lagot kayo ngayon. Tingnan natin yung tapang nyo. Ito pa yung pinagmamalaki mo? Maliit! Manipis! Ano yung sinabi mo? Maliit. Manipis. O siguro tama ka. Pero, pag pinagsama-sama mo kaming lahat, kakapal din kami. Tama! Titibay! Tama! Ano pa inaantay natin? Hindi pa labutin! Oh, teka! Teka lang! Relax! 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 Ha? Relax! Wait lang!
Okay kayo dyan? Amang, kamusta? Uy, sandali, huwag mong kainin yan. Ako, makakasakit ka. Ay, nako. Ay, kung nagugutom ka, ito na lang. Kainan mo tong baon ko, ha? Sa susunod, tawagin mo si Arnold, yung caretaker natin dito. Arnold, halika. Alisin mo na yung mga basura, ha? Kasi hindi pwede magtagal yan dito. Makaamulan pa ng sakit, ha? Balik mo yung bag ko, ha? Oh, enjoy ka. Sige. Kasing! Oy, anong pinang? Sa isang linggo na lang yung contribution ko, ha? Alam mo medyo gipit tayo ngayon Walang problema. Ay, may libreng check-up po tayo sa Sabado. May libreng check-up ang kooperatiba. O sige, ano yung pinang, ha? Sabado, punta tayo! Salamat! Sige, kita-kita tayo lahat doon. Oh! Wait, hospital kasi yung bunso ko. Ang mamahal na yung mga gamot. Sagad lang sa kooperatiba yung utang ko. Pwede ka bang isanlasa yung ATM ko? Mirna, ano ka ba? Itago mo nga yan. Di ba kaya nga natin itinayo itong kooperatiba para matulungan natin ang ating sarili sa oras ng kagipitan. Pumunta ka ng opisina, mag-file ka ng loan, pipirmahan ko. Ha? Tama na. Maraming salamat talaga, Tasing. Paano na lang kami mga vendors? Paano na lang kami kung hindi mo na ipatayo itong palengking ito? Tama na. Sige na. Compadre, galing lang ako sa meeting kasama ang mga investors ng Freeport. Tinatanong na nila kung ano ang status ng preparations natin. Mamadali na sila kasi kailangan na nilang linisin ang pera. Don't worry, compadre. As we speak, malamang sinaserve na yung demand letter para magsilayas na yung mga squatter na vendors doon sa palengke. Alam mo, sila na lang naman at si Tasing ang sagabal doon. Aga-aga na kasi mangot ka. Ay, nako. Hey, guys. May problema ba? Itutuloy pala ni Dad tsaka ng papa mo yung Freeport side. Pinag-uusapan nila kung paano nila paalis yung mga vendors. Legal naman eh. Okay, legal. But is it actually moral? Paano yung mga buhay ng mga mapipirwisyong vendors doon? Tayo, yung sumisira ng mga buhay, nang dapat nating tulungan. Andiyan na naman! Oh, mga taon ni Judge! Aling Tasing! Aling Tasing de la Cruz. Magandang umaga po. Tol, patay tayo kay nanay. Disgrasya yung pinabili niya eh. Alam mo, Tol, mabuti na yon. Mabuti na nabigyan ng leksyon yung mga ulupong na yon. Si Bossing. Tol, ayan na pala si Bossing. Paalam ka na. Bossing, paalam po sana ako sa'yo eh.
kung pwede ako mag-half day ngayon. Magre-review lang po sana ako para dun sa finals ko. Okay lang yun, Norman. Eh, todo suporta nga sila sa pangarap mong maging abogado. Di ba, Obet? Tama. Eh, pabor nga sa amin yun Lalo na pag naging abogado tong best friend kong si Norman de la Cruz. O, di ba? Wala na mga api sa amin yan. Loko ka talaga. Sayang nga. Maagang namatay yung tatay mo. Pangarap din niyang kumuha ng law. Tandem sana kayo. Huwag kang maglala, bossing. Kung anong hindi natapos si tatay, tatapusin ko po. Pangako po yan. Anong kailangan niyo? Demand letter. Galing kay Judge. Di ba sinabi ko na sa mga abogado niya, walang karapatan si Benito ang kinin ang lupang ito. Wow! Katapang Sana ganyan pa rin po kayo katapang. Kapag dumating na yung mga bulldozer dito, para gibayin ang palengke nyo, Hindi niyo kami kayang takutin. Hindi kami nananakot. Nag-warning lang kami. Hayop ka, Benito. Hayop ka. Human rights serves as the foundation of human dignity, equality, and justice. Nangangahulugan na sinisiguro ng ating konstitusyon ang pangangalaga sa karapatang pantao ng bawat mamamayan. Anuman ang estado nito sa buhay, kasarian, politikal na paniniwala at relihiyon. Kung gayon, ang tunay na hustisya ay ang pangangalaga sa karapatang pantao. At ang pangangalaga sa karapatang pantao, ang tunay na hustisya. Alam ko naiinip na kayo sa mga sinasabi ko, kaya't mabuti pa ang dumiretso na tayo sa ating Q&A. Sino ang gustong unang magtanong? Kung ang human rights ay itinataguyod ng gobyerno, bakit po kadalasan mabagal ang takbo ng isang kaso sa korte? Lalo na kung mahirap ang nasasangkot. May mga pagkakataon na nakakapagbigay ng mabilis na hatol. But that is not justice. Ang tunay na trabaho ng hustisya ay ang pagsasaalang-alang sa lahat ng mga ebidensya. Ang tamang pagtimbang sa bawat panig. Kuminsan may mga pagkakataon na mabagal ang pag-usad ng hustisya upang marating ang nararapat na hatol. Hindi ba ang hustisyang naaantala ay hustisyang ipinagkait? Naantala ang hustisya kung walang sapat na ebidensya, iho. Ngayon, doon pumapasok ang galing ng isang abogado. Kung ang abogado mo ay mahusay, mas mapapaaga ang paghatol ng huwes. Ano po kayang sukatan ng isang mahusay na abogado para sa'yo, Judge? Well, expertise is a must. Malalim na pagkakaintindi sa batas. And of course, the bottom line is kailangan na ipanalo mo yung mga kaso ng mga kliyente mo. Ibig po bang sabihin, kaya mo pa walang sala ng isang mahusay na abogado ang isang magnanakaw o mamamatay tao? Well, theoretically, yes. Well, in that case, Judge, mas pipiliin ko pong maging mabuti kaysa maging mahusay na abogado.
Yung titindig at lalaban para sa katotohanan at sa hustisya. Very well said. Tama ka rin naman. But you know, a good lawyer will never stop. He will continue to seek the truth until justice is served. By the way, ano nga palang pangalan mo, Iho? Norman. Norman de la Cruz. De la Cruz. Kung di ka pumasok sa pamilya Balmores, hindi mangyayari ang lahat ng ito, Tasing. Kasalanan mong lahat ito. Wala kang kwentang anak. Ibinigay namin sa iyo ang lahat. Pero anong ginawa mo? Nilustay mong lahat sa bisyo, luho at mga barkada mo! Ang problema nyo? Lagi na lang ako ang nakikita niyong masama. Mula nang inampun niyo yung babaeng yan! Hindi totoo yan! Dahil pareho namin kayong minahal ng lubos! Mas minahal mo ang hindi mo kadugo. Yon ang totoo! Dahil mas naging totoo siyang anak kaysa sa'yo! Nasaan ka? Na nagkasakit ang mama mo? Ito ang tanda mo, Benito. Wala ka nang mamanahin mula sa akin. Dahil nilustay mo na lahat ng para sa'yo! At ano ang gagawin niyo? Ibibigay niyo sa kanya lahat? No. I will not let this piece of trash inherit anything in this family. Kuya, tama na! Please, nakikiusap ako! Hayop ka! Nilason mo ang utak ni Mama at ni Papa! Wala kang kapuwang-puwang sa pamilyang to. Kaya lumayas ka na! Akala ko pa naman yung Judge Balmores yan ay mabuting tao. Malaking tao ang babanggain natin kasi paano na yung hanap buhay natin pag napaalis tayo dito sa palengke? Paano na yung mga pamilya natin? Natatandaan ko kasing nung wala pang palengke, para kaming aso kung pag nagtatabuyan ng mga pulis sa kalye. Pero nung nagkaroon ng palengke, nagkaroon kami ng tahanang masisilungan. Oo nga, malaking tulong talaga sa atin. Huwag kayong mag-alala. Habang nabubuhay ako, mananatiling nakatayo ang palengking ito. Huwag kayong mag-alala. Haharapin ko si Balmores. Judge, matapang yung Tasing. Ayaw magpatinag. Hindi kumuha sa saywar. Sabi sa akin, wala daw po ko yung karapatan sa lote niya sa palengke. Judge, hindi ko nahintayin yung mga vendor umalis. Papahanda ako ng mga bulldozer para pag-iba yung palengke. Common sense, Brando. Kapag ginawa ko yan, ako ang magiging masama sa mata ng publiko. Pasensya na po, Judge.
babawiin ko pa rin yung lupa na yan. Pero sa malinis na paraan. Ay! Nay, walaan niyo po kung sino yung guest lecturer namin kanina. Sino? Yung hilaw yung kapatid. Si Benito? Mismo, Nay. Eh, di nakita mo kung gaano siya kagaling mambola. Nako, Nay. Habang nakikinig ako, pinipigilan ko yung galit ko. Alam mo kung sinong human rights advocate kung makasalita? Napaka-plastic talaga nun. O anak, tama yung ginawa mo. Alam mo naman kung gaano kabango yung pangalan ni Benito dito sa Rosario. Eh kung pinatulan mo yan, anak, naku, ikaw pa magmumukhang masama sa mga kaklase mo. Pero alam mo, Nay, para sa akin, ang pinakatamang kahulugan ng hustisya at karapatang pangtao ay yung tinuro mo. Ang pahalagahan ang buhay, una sa lahat. Natutuwa naman ako na hindi mo nakakalimutan ang mga bilin ko, na? Ikaw pa, Nay. Eh, Nay. Talaga bang desidido ka nang puntahan si Balmores? Kailangan, anak. Para sa katahimikan ng loob ng mga kasamahan ko. Eh di sasamahan na kita, Nay. Malayo din ang biyahe papunta sa bayan ng Guadalupe. Ay, nako, anak. Nay, Hindi. Asikasuhin mo yung review mo. Kaya ko to na. Kaya ko to. Ay, baka ano pag gawin sa'yo ng tao na yun, Nay? Sasamahan na kita. Walang mangyayari sa akin. Maaaring hindi niya ako tratuhin na kapatid, pero naniniwala ako na iiral ang katwiran kaysa karahasan sa puso niya. Sabi niya. Sige na, mauna ka na. Marami pa akong gagawin, anak. Nay, hindi ako alis dito nang hindi ka kasama. Anak! Nay, hindi ako alis. Anak, may gagawin pa ako. Ano ka ba? Hindi. Ay. Anak, hindi. May gagawin pa ako. Hindi, anak. Hindi. Ano kinaay? Ibaba mo ako. Hindi. Ibaba mo. Ma'am Mercy, maraming salamat po sa tulong ninyo. Napakalaking bagay po sa aming mahihirap itong medical mission ninyo. Wala pong anuman. Alam nyo, kaya inumpisahan ni Mama itong foundation para talaga sa mga taga-Rosario. Mag-ingat po kayo, ha? Sige po. Mars, halika na. Manali tayo sa San Narciso. Ay, oo, yung patubig. Mauuna na po kami. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo. Mag-ingat po kayong lahat, ha? Sige po. Tara. Oh, yan yung sugit mong Manila. Rachel, Mercy. Hi. Anong ginagawa mo dito? Pinasusundo ka ni Judge. Sundo? Ano ako, bata na kailangan sunduin? Sige, una na ako sa kotse. Mercy, ayan mo na. Hoy! Mercy, I really don't see anything wrong kung pasusundo ka ng dad mo. It only goes to show he cares. Cares? My dad is not a caring man. He's a controlling father.
Consistent, ah. Congrats! Salamat. Jane nga pala. Masteral sa Giorno. Norman, right? Second year, taking up law. Ay, sorry. Joke stalker, oh. Baka matakot ka sa akin. Lagi ko lang talagang nakikita yung pangalan mo sa mga bulletin boards dito. Either meron kang award or part ka ng Dean's List. So, ayun, one day, na-curious ako kung sino ba tong Norman de la Cruz na to, kaya inabangan kita. Sorry. Awkward. Hindi. Naaliw nga ako. Talaga? Oh. Gusto mong mag-merienda? Libre ko. Celebration na din sa renewal ng scholarship mo, tsaka for the newfound friendship. Sensya ka na. Birthday kasi ng nanay ko ngayon eh. Sa susunod na araw na lang. Jane, tama? Jane. Sige, next time, Jane. Sige, next time. Sige. Yung kamay ko, Jane. Ay, sorry. Ingat. Happy birthday, sa mama mo. Hindi na matalino, mabait mo pala. Malang araw, papakasalan mo din ako, Norman de la Cruz. George, excuse po. Yung tasing po nasa labas. Papasukin mo. Ganito. Sige. Upo ka. Hindi na. Hindi naman ako magtatagal. Alam mo, it's been 35 years. 35 years na rin nung huli tayo magkita. Ang laki ng pinagbago mo, Benito. So, kumusta na? Kumusta ang buhay? Balita ko nabiyuda ka na at meron kang isang anak na lalaki na kumukuha ng abogasiya. Tama ba ako? Benito, kung kailangan ko lumuhod sa harap mo, gagawin ko. Huwag mo lang kunin ang lupa na binigay sa akin ni Papa. Maraming mahihirap ang natutulungan nito. Tasing, alam mo, kahit na humalik ka pa sa paa ko, hindi na magbabago yung pasya ko. Yan ang katibayan na wala kang karapatan ang kinin ang lupa na kinatatayuan ng palengke. Pirmado yan ni Papa at ng abogado ni Papa, si Attorney Bonifacio. Kailan mo na, Tasing.
Pakinggan mo muna ako. Alam mo, meron ako ditong executed affidavit na nagpapatunay na lahat ng hawak mong dokumento ay peke. At pirmado ito ni Atty. Bonifacio bago siya namatay. Namatay? O pinapatay mo? I object. Hayop ka talaga, Benito. Alam mo, Tasing, kung ako sa'yo, bakit hindi mo nalang isurrender sa akin yung mga hawak mong dokumento? At pinapangako ko sa'yo, hindi ko na isasampa ang demanda laban sa'yo. Oo, Benito, vendor lang kami. Pero hindi kami bobo. Paglalaban namin ang karapatan namin. Alam mo, Tasing, kung tutuusin, kinalimutan ko na lahat ng yun. Binaon ko na sa limot yung nakaraan. Kaya lang nung kinailangan ko yung lupa, na dapat ay akin, bumalik yung sugat. Alam mo ba kung bakit ako nagsumikap na maging isang abogado? Maging isang huwes? Para mapatunayan ko sa mga magulang ko na nagkamali sila ng pinili. Huwag na tayo maglokohan, Benito. Hindi mo matanggap na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Kaya ka nagsikap maging abogado para pabanguhin ang pangalan mo. Para pagtakpan ang totoong mong pagkatao. Na isa kang swail na anak. Masamang damo at mamamatay tao! Tandaan mo to, Tasing. Babawiin ko ang lupang yon. Sisiguraduhin ko sa'yo, hampas lupa ka. Sikat ka, Benito. May reputasyon kang lahat ng kasong hawakan mo panalo. Pero sa pagkakataong ito, ipalalasak ko sa'yo ang kauna-unahan mong pagkatalo sa kamay ng isang hampas lupang katulad ko! Kalimutan yung mga basura mo. Kamusta ang pag-uusap niyo? Nareglo mo ba? Ando! Judge. Handa mo yung mga bata. May ipapagawa ko sa'yo. Siguraduhin mong malinis at pulido. Palabasin mo ang aksidente. Opo, Judge. Rando! Judge. Siguraduhin mo hindi ka papalpak. Dahil kapag pumalpak ka, ikaw ang hahatulan ko ng bitay. Hello, Toti. Papatrabaho ko siya. Happy birthday sa pinakadakilang naman, nanay sa balat ng paleng. Happy birthday, Nay. Oh, salamat, Nak. Love you, Nay. Make a wish. Love you, Nak. Ano po wish niyo? Ah, Huwag niyo nang sabihin. Baka hindi magkatotoo. yun na nga.
Love you, Nay. Love you, Nak. Salamat, salamat. Kamusta na? Hindi mo na nanay ka! Wag yung nanay ka! Patay na yun kasi. At yung anak po. Malinis ba? Malinis po, Judge. Pati yung mga possible witness. Nareglo ko na. Wala na yung palengke nyo. Alam nila, ikaw yung taong nasunog. Mas mabuti na alam nilang patay na ako. Lalo na si Balmores. Igaganti ko yung nanay ko. Tol, sama ako dyan. Patay kung patay. Dad, kailan ba yung pupuntahan natin? Dami mo naman yatang bodyguards dito. Hey!